Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Lunes, 8 na sa buwan ng Hunyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Bilang ng napaulat na namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, 19 na. 12 nawawala at higit 100 naman ang sugatan ayon sa Office of the Civil Defense. Aktibong Cotabato Trench natukoy ng PHIVOLCS na sanhi ng malakas sa pagyanig sa Mindanao. Pangulong Bongbong Marcos pinatututukan ng relief at rescue operation sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. DepEd sinusuri ng mga paaralan matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pagbubukas ng klase sa buong bansa generally peaceful naman ayon sa PNP. 3 sa 18 maleta boys kinuso ni Senador Erwin Tulfo ng grave oral defamation. 14 pang maleta boy sa harap sa susunod na flood control hearing ng Cayetano Block. Ay higit 150 opisyal ng gobyerno na manay tumanggap ng kickback sa flood control projects papangalanan ni Curly Discaya. At oil price hike asahan bukas. Diesel posibleng tumaas ng hanggang 6 pesos kada litro. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, umabot na sa 11 ang bilang ng mga napaulot na namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, 12 ang kasalukuyang nawawala habang 134 naman ang sugatan. Pinaka-apektado rito ang SOC Sergeant na nakapagulat na ng 16 na namatay. Karamihan na niya sa mga namatay ay dahil sa baguho ng gusali habang ang iba ay dahil sa landslide. Samantala, wala naman sa mga reported casualty ang dahil sa tsunami o pagtaas ng tubig dagat. Nasa 10,700 pamilya na ang inilikas sa Sultan Kudarat at Sarangani dahil sa tsunami warning. Natukoy na ng PHIVOLCS ang fault system na gumalaw sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao. Ito ang Cotabato Trench na noong 1976 ay gumalaw din na matapos ang malakas na pagyanig ay lumikha din ng tsunami. Libo-libong katawang nasawi sa naturang lindol na tinaguri ang Moro Gulf Earthquake. Ayon sa PHIVOLCS, aktibo ang Cotabato Trench na lumilikha ng mga serye ng pagyanig kabilang ang mga naitala sa seismic swarm sa Sultan Kudarat mula Enero hanggang nitong nakalipas na buwan. Samantala, umabot naman sa 183 ang naitalang aftershocks ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Sarangani, Davao Occidental. Higit sa 1 oras lamang ang nakalilipas sa iniyanig ng magnitude 6.7 na aftershocks ang Balut Island. Nabatay sa monitoring ang pinakamalakas na naitalang aftershock. Ayon sa PHIVOLCS, kalimitang nararamdaman ang mga aftershocks matapos ang malakas na lindol na maaaring magtagal ng ilang linggo o buwan. Na-monitor ng PHIVOLCS ang tsunami waves o hindi pangkaraniwang pagtaas ng alon sa dagat sa ilang area sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon sa ahensya, ang tsunami waves na may taas na hanggang 1.4 meters ay naitala kaninang umaga sa mga sumusunod. Sa Maasim, Sarangani, Kiamba, Sarangani, Calamansig, Sultan Kudarat, Samati City sa Davao Oriental, Zamboanga City at Tandag sa Surigao del Sur. Ipinahayag ng PHIVOLCS na ang mga kaparehong tsunami waves ay na-monitor hanggang kaninang alas 11 ng umaga. Dahil sa pangyayari, agad ipinag-utos ng Philippine Coast Guard ang lahat ng watercraft operations sa Davao Occidental. Samantala, nasa 6,224 na paaralan naman sa 5 rehiyon sa bansa ang nakaramdam ng mahigpit na paglindol na pumalo sa magnitude 7.8 na tumama sa Mindanao kaninang umaga.
Batay sa datos ng Department of Education, apektado rito ang 3.2 milyon ng mga estudyante at 128,000 ng mga guro at kawani ng kagawaran. Bansod nito, agad na ipinagutos si DepEd Secretary Sani Angara ang pagsasagawa ng safety check at emergency support sa pangunguna ng mga structural engineer mula sa Central Office. Nasa Cotabato City mismo si Angara para sa pagbubukasan ng klase nang mangyari ang lindol. Nauna rito, pinususpindira ni Pangulong Marcos ang mga klase sa buong Mindanao dahil sa kalamidad. Kasabay ng pagsisimula ng klase sa taong 2026-2027, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang bahagi ng Sarangani na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Napasigaw at napaiyak na lamang ang mga estudyante, guro at staff sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental nang lumindol sa gitna ng kanilang flag ceremony. Gayunpaman, wala namang naiulat na nasugatang mag-aaral o staff sa naturang paaralan. Samantala, gumuho naman ang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur dahil sa malakas na lindol. Pero ayon sa eskwelahan, nakaligtas ang lahat ng estudyante, guro at mga magulang mula sa kalamidad. Sinuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang klase sa lahat ng antas, sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumaklolo na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao sa mga estudyanteng nasugatan at mga nahilo sa magnitude 7.8 na lindol. Siyam na estudyante mula sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur ang sugatan at nahimatay ng sinaklolohan ng mga PCG personnel kaninang umaga. Ayon sa ahensya, agarang nadala sa Murphy Hospital ang mga mag-aaral para sa paunang lunas. Agad pinakilos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani ngayong umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatutok ang Office of Civil Defense at ang NDRRMC sa pagtugon sa sakuna at pagsubaybay sa mga apektadong lugar. Inatasan na rin niya ang DSWD na magbigay ng relief goods at tiyaking handa at operational ang mga evacuation centers. Habang naka-standby naman ang DPWH para i-assess ang pinsala sa mga kalsada, tulay at infrastruktura at para linisin ang mga daan ang magsagawa ng rescue at relief operations. Iniutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao until further notice. Tiniyak niya na kumikilos ang national government at hindi pababayaan ang Mindanao. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Segundo lamang ang nakalilipas ng makababa kami mula sa opisina ay gumuho na ang building. Ito naman ang kwento ni Love Radio DJ Daddy Dax sa Panayam sa damdaming bayan kasunod ng pagguho ng RD Plaza Building kung saan naroon ang Love Radio Gensan at DCRH News FM. Matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, hindi pa niya nakalalabas ng gusali si DJ Dax at isang technician ng DCRH, pero sa kabutiang palad ay bumagsak papalabas o patungo sa highway ang gusali at hindi sila natabunan. Pakinggan natin po ang kanilang tinig. Yung maliit na tubo lang talaga, sir. Wow. Yung lalagyan ng payong-payong, yung parang may mga pagkainan, good sir. Doon lang talaga kami naghawak. But thank God kasi hindi din natanggal. Diyos ko, nakakapangilabas. Akala ko nakalabas kayo ng building. Nasa ground floor pala kayo? Yes po, nasa ground floor kami ng loob ng building, ng commercial building ng RD Plaza po. Oo. So hindi pa kami totally nakalabas ng highway. Wow. Oo. Yes po. So paano kayo nakalabas? Hindi naman totally yung flooring ng ground floor, yung second floor, hindi bumagsak? Hindi sir, kasi ang pagbagsak kasi ng building ng officer is doon sa palabas sir. Palabas. Palabas. Palabas siya ng highway, naguho, hindi siya dito sa loob. Samantala, 17 biyahe ng eroplano ang kinansela ngayong araw kasunod ng pansamantalang pagsuspindi sa operasyon ng General Santos Airport dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang sa mga kanseladong flight ay mula sa 3 malalaking airline companies. Pinakamarami rito ang Cebu Pacific na may 11 kanseladong biyahe na pabalik at papunta sa Iloilo, Manila at Cebu. 4 naman na flight
flight ang kanselado sa PAL Express para sa rutang Cebu at Manila, habang 2 biyahe naman ang hindi tuloy sa Philippine Airlines patungo at galing din ng Maynila. Dahil dito pinayuhan ng kaap ang mga apektadong pasahero na agad makipag-ugnayan sa kanilang airline companies para sa mga update sa kanilang biyahe. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, formal ng kinasuhan ng grave oral defamation ni Senator Erwin Tulfo ang 3 sa 18 maleta boy sa Pasay Prosecutor's Office. Kaugnay ito sa paratang sa kanya ng pagtanggap umano ng mga maletang may lamang pera na iniugnay sa kontrobersyal na flood control projects at umano'y human trafficking. Kabilang sa kinasuhan ni Tulfo sina Bernard Gumban, Rose Bertuaupan at Benny Bolantante at dumalo nitong nakaraang Huwebes sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mari namang tinanggi ng senador ang paratang at naniniwalang politika na may nagpupondo pa sa kanila para sirain ang kanyang pangalan. Agad na magpapadala ng tulong ang liderato ng Kamara para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Kasabay ng pagpapahayag ng pakikidalamhati, sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro na agad na nag-mobilize ng tulong ang mababang kapulungan para sa mga apektadong lugar. Kabilang dito ang direktiba ni House Speaker Faustino D. III sa mga mambabatas mula sa Mindanao na magsumite ng agarang update hinggil sa sitwasyon sa kani-kanilang mga nasasakupan. Lain ng hakbang na ito na mabilisang maiabot ang mga kinakailangang ayuda para sa mga apektadong residente sa iba't ibang distrito. Sa inisyal na ulat na natanggap ni Luistro, isa sa mga matinding na pinsala ng malakas na lindol ay ang distrito ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa South Cotabato. Pangangalanan na ng kontratistang si Curly Discaya ang mahigit pa sa 150 opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga congressman na umano'y tumanggap ng kickback sa flood control projects. Sa bahayag na Diskaya, ang eksklusibong nakuha ng DZRH News, nagbanta siyang baka patuloy na madulas pa ang bibig niya sa pagsasabi ng katotohanan. Galit niyang tinawag na manggagamit at buwayang walang kabubusugan ng mga politiko na nakinabang sa kanila. 9 na buwan na niya siyang ikinulong sa Senado upang busalan ang kanyang bibig at pigilang makapagsabi ng katotohanan. Inaresto si Diskaya sa non-bailable na kaso na malversation kaugnay na umano'y maanumalyang flood control project sa Kalumpit sa Bulacan. 14 pang maleta boys ang nakatakdang humarap sa susunod na flood control hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Itong kinumpirma ni Attorney Levi Baligod sa DZRH News. Kinumpirma naman ni dating Congressman Mike Defensor na dadalo ang panibagong maleta boys sa pagdinig ng Cayetano Block na posible umanong isagawa ngayong linggo. Matatandaang hindi sumipot ang umano'y 18 bagmen ni Zaldico sa ginanap na pagdinig ng Gatchalian Block kanina sa kabila ng ipinadalang imbitasyon sa kanila ng komite. Pakinggan at panoorin po natin ito. RHTV. Hindi kailan lalabas yung sinasabi ninyo na additional na mga maleta boys? Sir, kailan lalabas yung 14? Susunod na hearing. Sa susunod na hearing kasama na ninyo. Sorry, sabi ni Atty. Baligod, yung 14 na additional na maleta boys sa harap sa next hearing ng Blue Ribbon. Ang tanong kaninong Blue Ribbon panel yon? Yung Kay Senator kay Senator Pia at kay Senator Okay. Samantala, sa iba pang mga balita, nanganganib na tumaas ng hanggang 6 na piso kada litro ang halaga ng diesel bukas June 9. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, ang increase sa presyo ng diesel ay maglalaro mula 377 pesos hanggang 577. Samantala kung magro-rollback ng 1.70, posibleng tumaas din ang halaga o kung hindi magro-rollback ng 170, posibleng tumaas din ang gasolina sa 30 centavos kada litro. Ang price increase ng kerosene ay tinatayang sasampa naman mula sa 6 hanggang 8. Tinatabayan pa ang na pagre-release ng figure ng oil companies para sa adjustment ng presyo bukas. Binawi ng 2 sa 18 bagmen ni Zaldico ang kanilang pahayag na tumanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senator Loren Legarda. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, inamin ng mga bagmen na nagkamali sila sa pagkadawit kay Legarda sa mga tumanggap ng maleta. Batayan niya sa salaysay ng mga bagmen, si Zaldico lamang ang pumasok sa loob ng compound at wala umano silang nakitang maleta na ipinasok sa loob. Sabi ni Baligod, pinakiusapan niya si Mike Defensor na ibigay ang nilagdaang affidavit ng 2 bagmen kay Legarda. Anya, nasa senadora ang desisyon kung kakasuhan niya ng perjury ang 2 bagmen. Pakinggan at panuorin po natin ito.
So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Samantala sa iba pang balita, agad kumilos naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office para tulungan ang mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, katuwang ng opisina sa nabanggit na humanitarian mission ng kanilang mga Authorized Agents Corporation kabilang na mga nakabase sa Mindanao. Sinabi ni Robles na kasalukuyan ang nakikipagkoordinasyon ng tinaguriang kawanggawang warriors ng PCSO sa mga LGU. Dinagdag pa ng opisyal na kabilang sa assistance ang pagsasagawa ng relief operations. Nangako naman si Robles na maging aktibo ang PCSO sa recovery efforts ng mga lugar na napinsala ng lindol. Dismayado ang mga senador na kasapi ng bagong majority sa hindi pagsipot ng 18 mga bodyguards na nagsabing sila ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nakakadismaya na hindi sila dumating upang ilahad ang kanilang pahayag sa isang formal na pagdinig at kanila itong panumpaan. Hindi umano dapat namimili ang 18 bodyguards ng forum na kanilang pupuntahan. Pakinggan po natin at panoorin si Senate President Senator Sherwin Gatchalian. Nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami. At yan po ang tinig ni Acting Senate President Senator Sherwin Gatchalian. At 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Isang tabi ha. Hindi muna ho natin ito gagawing main menu. Ha? Ano ba tawag doon, partner? Yung main course ba ang tawag doon? Yung pangdiinan na main agenda. Yung may pandiinan na handa, di ba? Main course ang tawag diyan. Main course. Ilagay muna natin yan sa kusina. Ipasok muna natin yan sa frigidaire. Pero huwag naman nating hayaang mapanis sapagkat yan ay bubuksan at bubukalkalin uli natin pagka isang araw. But at this point in time, our priority is to help, to rescue, at to extend our sympathy doon ho sa mga nilindol dyan po sa Mindanao. Malawak po ito, malaki po ito. Sigurado, partner, na ang pagkain, tirahan, inuming tubig ay siya ngayong kinakailangang mabili siyang madala dyan po sa mga lugar na nilindol. So agaran din ang utos ng ating Chief Executive si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng mga ahensya sa national government kailangan kumilos na para matulungan yung mga naapektuhan at syempre malapit din sa atin yung lindol kasi meron tayong istasyon ng radyo, Love Radio at DZRH sa Gensan, General Santos City, at kumalat nga yung video na yan na yung building kung saan naroon located yung Love Radio sa Gensan ay bumagsak
So talagang meron din tayong mga kababayan dyan, ano, mga kasama sa trabaho, ayan, na apektado rin. So, eto partner, siguro update na lang. May mga foreign embassies na rin na nagpaabot ng kanilang mensahe ng sympathy, nagabot sila ng mensahe ng pakikiramay. Naghihintay sila sa assessment ng pamahalaan kasi hindi naman sila pwedeng kumilos agad-agad, di ba? They will be following kung ano man yung instructions, anong kakailanganin ng ating pamahalaan. After ang assessment ay ready po silang kumilos. Nakita ko United Nations, Canada, meron din po ang New Zealand at susunod na rin po maramang Amerika, meron na po ano. So marami po dyan ang nakikisimpatya, nakikiramay sa mga biktima po ng napakalakas na lindol dyan po sa Mindanao. At sa tala po ng PBOX 7.8 pero ang kaninang naibalita natin ayon sa Japan monitoring mas mataas ay 8.2. Imagine that magnitude, ano ho. Kanya nga palaging pagka nangyayari po yung ganyang kalalakas maski malayo sa Maynila, sa National Capital Region, hindi ho maiaalis na ipag-alala natin papaano kung itong 7.8 na ito ay mangyari na nga po yung sinasabi na the big one. Sapagkat yung the big one, partner, 7 point something pataas eh. Yung simula po dito sa may area po ng Rizal hanggang sa Tagaytay. Yan ang sinasabi po niyang the big one. Nadadaan po yan sa Metro Manila, abot ng hanggang Muntinlupa, ng Laguna, ng Cavite, ay nakuhos, Panginoong mahabagin. Huwag naman sanang ipahihintulot na mangyari iyan dito sa atin sapagkat sa dami ng matataas na gusali, sa dami ng mga maghihiwa-hiwalay na tulay at kalsada, partner, sa dami ng tao, sa dami ng mga subdivisyong tinatahak po ng the big one, huwag naman sana, ipanalangin po natin na kung maaari nga sana ho, kahit saan huwag na mangyari ito Kanya lang, partner, hindi ito kuwan Ito yung sinasabi nga, ito yung force majeure. Ay hindi natin ito talaga kahit ang PBOX, hindi naman nila na-predict o na hulaan na mangyayari ngayong kanina pong umaga ito Wala naman talagang nakakaalam. Although, kahit pa sabihin natin may mga scientificong pag-aaral, naalala ko lagi pag si Director Bacolco, lagi natin nakakausap tungkol sa lindol, lagi siyang nagsasite ng history, lagi siyang nagsasite ng mga research studies na kanilang isinasagawa. Tas syempre sa kanila rin nababasa, kumbaga nakatala na yan So nakikita ko din na para sa kanila mahalaga din na inaalala. Sabi nga niya, nabanggit niya kanina sa interview namin ni Yuel sa MBC Network News kaninang tanghali, ginugunita natin ngayong araw itong gumalaw nga na Cotabato Trench noong 1976. Napakalakas din ng lindol na hatid nito at libo-libo din daw ang namatay. Hindi pa ako buhay nun, partner. Ano bang intensity yun? Yun nga, 1976, hindi pa rin ako pinapanganak niyan. 2 years old. 2 years old na ako nun. 2 years old ka na nun. 1974 ako. Umamin ka rin. Pero wala ka pang masyadong mulat niyan, partner. Hindi ko pa nalalaman ng mga nangyari sa paligid. Pero yun nga, partner, talagang di mo masabi kung talagang Diyos lang talaga nakakaalam. Ako'y nananawagan ngayon doon sa mga driver ng politiko, kung nakikinig kayo sa DCRH, pakilaksan nyo nga yung radyo ninyo at may sasabihin lang ako dyan sa inyong mga amo. Doon sa mga politiko po na involved sa corruption, lalo na doon sa malay-malaytang pera. Pagkakataon na ninyo para kayo po ay maski pa paano magbawas ng kasalanan. Yung mga tinago ninyong pera, idiniposito nyo kung saan-saan, meron kayong anong tawag roon, kahadiyero sa bahay na punong-puno ng pera, ubusin na ninyo muna ngayon. Ipamili ninyo ng mga pangangailangan para doon sa mga tinamaan po ng lindol. Baka maski pa paano'y mapapatawad kayo ng Panginoong mahabagin sa inyong mga walang iyang pagnanakaw ng pondo ng bayan. Hindi naman namin sinasabing kayo'y lahat, yun lamang. Yung alam naman ninyo sa sarili ninyo kung sino kayo. Hindi naman ninyo maitatanggihan. At sigurado namang yan na ikukubli lamang ng inyong mga
mamahaling Amerikana at kurbata at makikisig na pagsusuot ng inyong mga barong Tagalog, pero sa totoo hindi naman ninyo yan may kukubli ng inyong mga konsensya. Kanya kung kayo maraming tinago, magbawas kayo. Bawasan ninyong patas. Hayaan ninyo mag-iba ang tupi ng mga pera na yan. Bilhin ninyo ng napakaraming mga tent partner na nakikita kong kanina kailangan At Kasi maraming nawalan ng tirahan. At yung tent naman ay yung matibay at saka maganda ang ventilasyon, meron naman yung mamamahalin Wag yung masabi lang na kayo nag-donate. Sana ho naman ako'y nananawagan din doon sa mga magdo-donate na organisasyon man, individual man. Ang aming hiling naman sa inyo ay bibigyan nyo naman ng dignidad yung mga gagamit. Huwag naman yung masabi lang po na mayroon silang kwan. Hindi naman, talaga namang masama ang mamili. Hindi nga naman sinasabing sa panahon ng kalamidad, partner, mamimili ka pa ba? Pero hindi naman. Kung tayo magdo-donate din naman at lalo lamang mahahabag sa sarili yung gagamit, partner, hindi naman ho sana tama. Ano ho? So kung tayo ano man ang ating ibibigay, idodonate, ipagkakaloob, make it durable, useful, hindi ho yung kulang na lamang po. Minsan kasi mga damit, partner minsan ang katwiran natin hindi ko na naman yung ginagamit. So i-donate, ibibigay. Pero anong klaseng damit? Minsan din naalala ko nung Yolanda, partner may nauso yung fashion no? May mga, fashion show. Pati mga pangkasal. Fashion show sa mga evacuation center. Naalala mo ba yung mga pangkasal, kung ano, mga pang-graduate, wag na. Kayo naman. At maganda sanang i-donate, lalo dun sa mga shopping online, na nakatambak lamang sa loob ng bahay na may tiketa pa. At hindi na nga nabubuksan, partner. Nung iba, meron sa dami, no? Yung iba pa-deliver ng pa-deliver, di na alam kung anong na-i-deliver Di ba? Ay, na-order ko pala to. Di ba? Pagbukas, may ticket, may tiketa pa, partner. May tag price pa Yan ang mga i-donate na ninyo. At wag yung basahan na. Mahirap naman ho yung ganon, lalo lang sasakit ang damdamin ng mga makakatanggap. Ano po? So at this point in time, tayo'y magtulungan, tayo po'y magdamayan, ipadala natin ano man ang kailangan. Pero ako, lagi partner, ang sinasabi ko sa ating mga kababayan, when you make a donation and then pagtulong, unahin muna ninyo yung inyong kamag-anak. Kung meron kayong kamag-anak sa Jensan, sa Sarangani, sa Davao Region, palaging ganon. Unahin nyo muna yon. Kamag-anak, kaibigan, kasi di ba, lahat naman tayo naniniwala na partner family first. Charity begins at home. Yun ang sinasabi naman palagi riyan. Kasi aanin mo naman yung dami-dami mong natulungan, pero may mga kamag-anak ka pala naman, partner, na natutulog sa liwanag ng buwan na walang kalatag-latag at walang kapandong-pandong. Mahirap naman yon. So unahin natin, kung may mga kamag-anak tayo, tawagan natin, alamin natin anong maitutulong natin, at magsama-sama po tayo. I think ang DCRH will come out also with our nagmo-mobilize na for the DZRH. Yeah. Hindi lang yon, yung Operation Tulong ng buong MBC Media Group. Ayan. So, siguro kung gusto nyo po na mag-abot ng tulong sa mga taga General Santos at yung mga karatig lugar na rin sa Mindanao na naapektuhan, pwede kayong makipag-ugnayan sa Operation Tulong dito po sa MBC Media Group. Biktima man po rin yung aming himpilan doon sa Jensan, at yun po yung kitang-kita na naman ninyo ngayon na gumuho. Ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon ay nakaligtas po yung aming DJ doon, yung aming technician, kasi magkatabi lang ho yung Lab Radio tsaka DCRH FM sa kabutihan ng Panginoong may kapal sila ay nakababa, nakatakbo, at hindi po sila natabunan. At dahil maaga pa naman, partner, normally pag ganyan kaaga, announcer at saka technician pa lang ang tao nakatakbo naman po yun. Ngayon, partner, ang aking pinanonood yung mga bata na iniindayog sa playground.
kung anong trauma at paano nila ma-overcome yun. Siguradong grabe ang takot na inilika sa mga batang ito. Sana'y sila'y patnubayan din ng ating Panginoon na makalagpas dun sa ganung karanasan. Although may check na may mga debriefing na gagawin dyan. Correct. May na-trauma kasi. Oo. Tsaka, alam mo yung feeling kasi, ako personally, na-experience ko sa Baguio, paulit-ulit ko na kinikwento to. Yeah. Pero kasi yung pakiramdam ng niyayanig ay parang lalamunin ka ng lupa. Ganon. Ganon katakot. Ganon yung nararamdaman ng isang biktima na naka-experience ng lindol. Ang mahirap ngayon parte yung aftershocks Yung aftershocks kasi hindi kagaya ng mga mahinang lindol na yanig lang Sipin mo medyo may matagal-tagal din. Hindi na nga yata pwedeng tawagin aftershocks pa ba yung 6.7? Parang ano na siya Diba? Isang event na rin di ba? So, tsaka yung pakiramdam nga na alam mo yung trauma, totoo yun. Pagkatapos ng ilang buwan, tapos kunyari akala mo okay ka na, yung mayanig ka lang ng konti, yung puso mo parang ang atakin sa puso. Kahit na konting yanig lang, kasi nga naramdaman mo na-experience mo na itong malaking lindol na to, di ba? So yung takot, grabe talaga. Yan partner, tumatagal ng iyang ganyang mga trauma. Tsaka yung pakiramdam mo na palagi kang inuugoy tumatagal na ng linggo at buwan Nakakala mo palagi kang lasing. Nagiging nervyosa ka. Totoo po yun. Diba? Hindi agad-agad nawawala yun Pero syempre, kay katulad niyan, yung mga magulang, kailangan magpakatatag po kayo para pag nakita po ng mga anak nyo, ng mga bata, na hindi kayo natatakot, na kalmado po kayo. I mean, wala namang kalmado talaga pag earthquake, 'di ba? Talagang magpapanik ka. Maging real talk lang po. Ayan, 'di ba? Pero yung kumbaga after a few seconds na dapat collect yourself, kumbaga. Dapat pairalin mo yung utak, 'di ba? Kung ano yung dapat gawin. Kasi paminsan survival yun 'di ba? So, yun lang naman. Pero parang hindi pa ako nakaano na sobrang kalmado na tao na ganun kalakas, 'di ba? Maging honest naman tayo. Real talk, nakakatakot po talaga, nakakapanik naman po talaga. Basta pagka kayo po tinamaan ng ganyan at sa kabutihan palad wala namang nawala sa pamilya, walang namatay. Yun yung importante. Iwanan nyo na lahat ng mga gamit. Yun ang isa sa dapat nating ipagpasalamat. Maaaring mawalan kayo ng kabuhayan, mawalan kayo ng tahanan, but then again, babangon naman tayo sa tulong ng Panginoong Diyos at ng mga taong kadamay natin. In fact, we have the spokesperson of the Office of the Civil Defense dyan po sa OCD. Andyan na ba siya? Pwede naman nating tawagan. Andyan na si Juni. Si Mr. Juni Castillo, ang spokesperson ng OCD. 6 p.m. Sige. Joining us via Zoom. Okay. After the commercial, we'll have Juni Castillo, the spokesperson of the OCD. We'll be back. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado! Habang inaantay po natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, dumako muna tayo sa mga report. Paano ka lang ang interim arrangement ni Senator Cayetano sa Senado, tablado sa Malacanang? Let Narciso, let. Muling iginiit ng Malacanang na ang liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian ang kinikilala ng ehekutibo. Reaksyon ito ng palasyo matapos ipanukala ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang interim arrangement o pansamantalang sistema sa pamamahala ng Senado para daw maprotektahan ang mga empleyado nito sa gitna ng sigalot sa liderato. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, walang maidudulot sa ngayon ang ganitong klaseng arrangement. Sabi pa ni Castro, baka maulit lang ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan hindi tinupad agad ni Cayetano ang term sharing agreement nila ni Congressman Lord Alan Velasco. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Nasa linya na natin, partner, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, si Ginoong Juni Castillo. Sir Juni, magandang gabi po sa inyo, si Henry at si Karen. Joining us via Zoom, magandang gabi po, Sir Juni. Magandang gabi.
Si Henry po at si Karen, Karen. po, sir, sa ating po mga manonood. Apo, Sir Juni, kumusta ho ang pangkalahatang sitwasyon sa buong Mindanao? Ilan na po ang casualty at gaano po kadami ang napinsalang mga bayan at lalawigan? Sa ngayon po, kung casualty ang pag-uusapan, meron pong naiulat na 19 na mga kababayan nga po nasa kasawayang palad ay hindi nakaligtas dito sa nangyaring lindol. Again, this is initial information po for verification and validation ng ating pong management of the dead and missing cluster. Doon naman po sa mga apektado po, meron din pong 147 na injured at meron pong sa ngayon 6 na more or less na i-report po na missing. Doon po sa mga kababayan nating apektado, kanina po merong 10,000 na mga pamilya na lumikas po dahil nga doon sa tsunami warning. Pero sa ngayon po inaalam natin kung may nakauwi na dito dahil nga binaba na rin po ng DOST FIVOX, kinansela na po yung tsunami warning. Meron din pong 700 affected families na naiulat po na apektado nga po nitong nangyaring lindol. Ano po ang talagang mga bayan at lalawigan ang napuruhan ito? Sa ngayon po, ang tinitingnan natin ay yung mga lugar po, Sarangani, General Santos City, ganun din po yung Davao Occidental at saka sa some coastal areas po sa Sultan na Kudarat. Pero as we speak, sir, nandun po yung mga tipo, yung ating mga rapid damage and needs assessment ay nagsasagawa po nitong hapon kasama na doon nandun para to oversee itong response operations at mga pangangailangan ay yung aming pong Civil Defense Administrator si Yusek Harold Cabreros. Sir Juni, dahil nga po gabi na at magsisimula na nga po magdilim ang paligid, magtutuloy-tuloy pa rin po ba ang search and rescue operations? Will it go on 24 hours? Para naman po kasi yung window period po na atin pong sinasabi para naman po sa mga posibleng survivors po, Sir Juni. Tama po, yung ating pong mga search and rescue teams ay nandoon para po maisiguro nga po na kung may mga kailangan sagipin ng mga kababayan natin at lalo na rin po kasama dyan yung structural integrity assessment doon sa mga gusali at saka mga kabahayan. So wala po ito kahit po gabi may mga mekanismo at mga equipment na gagamitin naman po na pwede sa gabi. As for the mga kumbaga yung mga lindol po, yung mga aftershocks, Sir Juni, medyo marami rin po daw na re-record ang FIVOX, tama po ba? So ano po ba yung mga safety precautions po natin para naman dito? Tama po, doon nga po sa mga recorded na aftershocks as of kanina po mga 2 PM meron nang naitala na 258 aftershocks. Nagre-range pa ito 1.3 to 6.7 na magnitude. Kaya nga po sa mga kababayan natin, yun yung paalala natin na maging alerto po dito sa mga nangyayaring aftershocks. Kapag wala pa pong assessment doon sa mga gusali o sa mga lugar o sa mga makabahayan po ay wag po munang babalik doon sa loob ng mga gusali na yon hanggat walang structural integrity assessment ng mga engineers man ito, safety officers or yung mga DRRM workers natin doon sa kanilang lugar. Sir Juni, may mga gusali ba kayo like mall, kapitolyo, simbahan, eskwelahan na ngayon ay gumuho at doon kayo nakasentro na may hinahanap kayo na posibleng naguhuan ng mga tao? Meron ba? Sa ngayon po wala pa tayong nakukuhang report na kapareho po nung nangyari sa Pampanga po kung mapapansin niyo yung buong guho nung gusali, wala pa po tayong nakukuhang ganoon. Bagamat may mga nakuha na po tayong reports na mga some parts of their building po ay bumagsak. Pero hindi ka pareho po nung parang buong gusali po talaga. Sana nga po wala na tayong makuhang ganoong pangyayari po na insidente. But as we speak nga po ay kinukuha natin yung mga datos na yun sa iba't ibang lugar doon. Wala namang mall sa mga key cities na grabe heavily damaged. ang pinsala?
Kung heavily damaged po, wala pa tayong nakukuha na ganoon. Bagamat as in some of the malls in Jensan and then in some areas also ay meron pong mga naiulat nga po na some parts lang po ay may mga bumagsak na parte ng gusali. Opo. What about tulay? Kalsada ng mga nabiyak, naghiwalay, nasira, Sir Juni? Opo, kanina po merong initial na report na 5 tulay po na merong mga damage nga po but in terms of the extent and the cost of damage dito sa mga areas na ito ay hindi pa po natin ito nakukuha sa ngayon. Sir Judy, could you give us also parang general overview sa mga areas po na apektado tungkol naman po sa power, yung may kuryente, may supply po ba ng kuryente o kawalan, communications, yung mga linya po ba ng komunikasyon ay down pa rin po ba, supply ng tubig, ito po yung mga basic commodities, basic needs po ng ating mga kababayan dyan. Opo, kanina nga po sa isinagawang pagpupulong po noong National Interagency Coordinating Cell, yung iba't ibang ahensya po kasama na dyan yung DOE ay nag-ulat nga po na merong 4 power generation na facilities na nag-sustain po ng damage. Ganoon din po from the DOE naman po or rather DOH ay meron din mga health facilities ang nangangailangan ng mga emergency power dahil nga po wala pong kuryente doon sa mga in some of these areas. And then meron din po mga naiulat coming from the other agencies kasama po diyan yung sa DepEd po sa DepEd kanina sinasabi nga po na merong mahigit 6,000 na apektado na mga eskwelahan at meron din pong 3.2 million na mga mag-aaral po ang kasama doon sa kumbaga naapektuhan at nakaranas nung paglindol lalo nga po ngayon ay unang araw po nung yung pagbabalik eskwela nga po. Apo, paano yung mga anong napag-usapan doon sa mga estudyante na yan na pagbalik sa klase saan sila muna magkaklase? Mayroon na bang napapag-usapan ho? Sa ngayon po wala pa muna, suspended pa yung mga klase po dun sa mga lugar specifically itong region 11 at saka sa Region 12. Hindi pa po napag-usapan. Unang-una po, ang una kasing dapat na, or rather, ang unang ginagawa ngayon ay yung structural integrity assessment dito sa mga eskwelahan na ito. At kapag nagawa na po yun, ay dun pa lang po masasabi na kung alin pong mga eskwelahan ang pwede nang gamitin kapag nagbalik eskwela or ang mga eskwelahan din po na hindi pa munang gamitin dahil kailangan pang ayusin o kaya magsagawa ng mga retrofitting. Two questions ulit, Sir Juni. Yung mga ospital, kumusta yung mga wala bang mga pasyenteng kinakailangan evacuate, dalhin sa ibang lugar dahil delikado yung kanilang kinatatayuan? At pangalawa, yung mga gasolinahan, kumusta? Wala bang peligrong pinag-aalala tayo? Base naman po dun sa ulat ng Department of Health, merong mga health facilities tayo, mga ospital na nagkaroon po ng mga minor damage, specifically po dito sa Regions 9, 10 at saka sa Region 12. Minomonitor naman po ng DOH itong mga operations doon, except po dun sa mga nabanggit ko na kailangan nga po ng emergency power. Kanina po nung nangyari yung lindol, syempre po lumabas lahat ng mga pasyente at saka ganun din yung mga medical personnel as part of the standard operating procedure. Pero after nung mga structural integrity assessment ay meron na rin pong mga nakabalik na doon sa loob ng gusali. Yung mga gasolinahan natin, anong report sa inyo? Sa mga gasolinahan naman po nabanggit kanina from the DOE na meron pong mga ilang mga gasolinahan po specifically nabanggit kanina 5 gasoline stations that sustained minor damage. Nagresulta nga po ito sa pagkalimita nung fuel supplies from these gasoline stations. Kasama po dito yung doon sa General Santos City, sa Davao City, sa Davao or rather sa General Santos City at ganoon din sa Davao po ilang
tatlo po bale sa Davao City na mga gasolinahan. Ang naiulat nga po na nagkaroon po ng mga minor damage din. May mga malalaking depots po ba, Sir Juni, na kailangan i-shutdown po muna siguro or i-close down? May mga balita po ba na may mga heavily damaged na mga oil depots po sa rehiyon po? Opo, yung meron po nga naiulat kanina na 4 power generation facilities no that sustained damage. Bagamat yung dalawa po doon out of the 4 ay inaibalik na rin po no yung operations no habang yung dalawa naman po no are targeted for restoration by mga June 10 po or rather June 10 to June 13 po ang tinitingnan na maibalik yun. Pero ayon po sa DOE, kahit po meron pang dalawa no, na under restoration, yung Mindanao grid naman daw po it remains stable dahil mas bumaba naman daw po yung konsumo, so stable pa rin naman daw po yung supply ng kuryente But doon. I mean, Sir Juni, siguro follow-up na rin po, yung mga imbakan po, malalaking imbakan ng langis, mga oil depots po, meron po bang mga reports po na heavily damaged? Kung pagbabasahin po natin yung reports from the DOE, ito pong mga power affected na critical facilities no and generator and then depots also no. Mga minor damage so far ang naiuulat po sa atin. Siguro sir, ano na rin natin yung mga evacuation centers siguro. Kumustahin po natin ilan po yung naka-set up at kumusta naman po ang mga tumuloy po doon? Ilan po ang mga nasa evacuation centers po, Sir Juni? Sa ngayon Karen wala pa kami nung kabuuang datos nung number of evacuation centers, bagamat may naniuulat na kanina na 10,000 pamilya na nag-evacuate no, kasama diyan both yung doon sa dahil sa lindol no at saka doon sa tsunami warning na yung mga nasa may dalampasigan ay nag-evacuate din po no. Yung apektado naman po na 700 families no on top of that no ay hindi naman po nasa loob ng evacuation center. Kumusta ang paliparan at pantalan, Sir Juni? So far po sa paliparan no kanina naiulat yung General Santos International Airport ay meron pong damage din kaya nagkaroon nga po nung mga rerouting nung mga flights no. Even sa amin po no yung mga lumipad from the central office kasama si Yusek Cabreros, yung eroplano po ng Armed Forces of the Philippines ay sa Davao po lumapag and then nag-chopper na lang po going to General Santos City. Sa mga paliparan po no we're trying to get that information from the Philippine Ports Authority no as we speak no pero so far po wala pa tayong natanggap no ng mga pantalan po na apektado or na tigil operations po. Ang supply ho ng pagkain, basic commodities, wala pa namang napapareport na may pagkaantala na at baka any moment magkaroon po ng wag naman panic buying or shortage. Pagdating naman po no sa food and then including po yung mga non-food items no naka-preposition na po kasi ito no dati pa man doon sa ating mga regional offices at yung iba po ay doon na rin mismo sa mga local government units, so hindi po natin nakikita ang kukulangan nito. This is led by the Department of Social Welfare and then Development po no ng DSWD. Nakasama rin po ni Yusek Cabreros kanina si Yusek Dayan Kahipe po no para tingnan po itong kalagayan doon at saka yung damage at yung pangangailangan. May we know spokes ang inyong hotline. Saan kayo direkta agad makokontak para doon sa mga kababayan natin at sa mga LGUs and other stakeholders na kailangan pong immediately ay makapagparating sa inyo ng mga concern? Opo, sa mga pangangailangan po no kung kakailanganin pa rin ng mga search and then rescue no or retrieval, ang numero pa rin pong pwede nilang tawagan ay yung Unified 911. Ito po ay this is being run by DILG. Kung yung mga concerns naman po ng mga para doon sa NRIM OC no, kung may mga gustong tumulong or mga kakailanganin pong mga impormasyon ang amin naman pong hotline ng NDRM Operations Center ay ito nga pong 8912-3046 at 891-25668. Okay, sige. RHTV, pakikuha nga ninyo at pakiran natin sa yung mga number na binabanggit sa crawler na lang siguro. Crawler nga natin para mai-inform Sir Juni, natin. paulit daw ng mga contact numbers, isusulat ko na rin.
Opo, yung kung kakailanganin po no ng mga search, rescue and retrieval po no, ito pa rin yung unified na 911 na ito po ay pinapatakbo ng DILG at then papunta po no BFP, PNP at sa ibang mga response agencies. Yung sa NDRRM Operations Center naman po, yung hotline ay 8912-3046 at 8912-5668. Alright. Sir Juni, maraming salamat po for joining us this evening. Mabuhay po kayo at naway bigyan pa kayo ng ibayo lalong kalakasan sa inyong paglilingkod sa bayan. Good evening po, Sir Salamat. Juni. Good evening po at maraming salamat po. Thank you. Si Juni Castillo, tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. So doon ho sa mga mayroong kapangangailangan at doon sa mga mayroon pong nais iparating, babanggit-banggitin natin at nakasulat naman sa amin pong telebisyon sa baba. Yung mga numero na po na yan. Ano ho. Call Unified 911 para sa rescue operations at sa other concerns. It's Ayan na, naka-flash na. 8912-3046, 8912-5668. Okay. Alright, sumayin nyo na ang mga update natin mula po dyan sa nilindol na lugar sa Mindanao. Wala naman tayong kinakailangan pong patuloy na iapila sa inyo, kundi ipanalangin natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at ng buong sambayanan. Samantala, sa iba pang mga balita, impeachment trial calendar, hindi dapat maantala. Ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano, RH28, Raymond at Paz. Raymond. Kung meron mang hindi dapat maapektuhan sa bangayan sa Senado ay ang impeachment trial calendar. Ito ang pinatitiyak ni Senador Alan Peter Cayetano na iginigit na siya pa rin ang Senate President. Kasunod ito ng kanyang kautusan sa kanyang Senate Secretary na si Attorney Jose Luis Montales na dapat ay masunod ang impeachment trial calendar. Inutusan niya si Montales na makipag-ugnayan sa itinalaga ng grupo nila Senador Sherwin Gatchalian na Senate Secretary na si Attorney Renato Bantog Jr. Inirekomenda nito ang kasunduan para sa dual signatory or joint certification mechanism para sa vouchers, checks, disbursement, contracts, personal action at iba pang kailangan dokumento para sa patuloy na operasyon ng Senado at impeachment court. Ito ay hanggat hindi na re-resolba ng Korte Suprema ang kasalukuyang sigalot sa liderato ng Senado. Ayon sa inaprobahan nilang kalendaryo, ang impeachment court ay nakatakdang mag-issue ng notice of pre-trial bukas June 9 na siyang maging hudyat ng pre-trial proceedings sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Narito si Senador Alan Peter Cayetano. Ayaw namin mag-ipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantog and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila nung 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaa. Samantala, 18 maleta boys umano ni dating Representative Zaldico na bahagang buntot at tumangging humarap sa meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon po ito kay Congressman Ridon. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Natrope na bahag ang buntot, kansyaw ito ni Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon dahil natakot na humarap sa opisyal na meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 Maleta Boys. Ayon kay Ridon, patunay ito na ang takot na humarap at panumpaan ng Maleta Boys ang kanilang alegasyon ay walang katotohanan. Sabi ni Ridon, mas susuri ang kredibilidad ng 18 Maleta Boys kung kanila itong panunumpaan sa halip na magbulgar ng walang matitibay na ebidensya. Anya walang takot na nagdawit at nag-akusa ang 18 Maleta Boys sa bogus hearing ng grupo nila Senator Alan Peter Cayetano, pero ayaw namang humarap at panumpaan ang kanilang alegasyon sa harap ng lehitimong hearing ng Blue Ribbon Committee. Karamihan sa mga tinukoy at dinawit ng 18 Maleta Boys ang munay dating bodyguards ni former Congressman Zaldico, ang ilan sa mga miyembro ng prosecution na bukod kay Ridon ay kinabibilangan na Representatives Jervil Luistro, Joel Chua, Percy Sandanya, Leila de Lima at iba pa. Sa kabila ng mga paninira, sinabi ni Ridon, hindi magpapasindak ang House Prosecution Team at handa na silang litisin ng Vice Presidente sa Senate Impeachment Court. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Okay, partner. I think we have the winner na sa Quirino ba ito? Yung sa Quirino Province. Alam mo yung Quirino Highway. Malayo ito eh. Di ba? Papunta ng Isabela. Oh, si Leo Marie na anak ni Leo at ni Maria. Oh, wow. Paano mo alam? Leo Marie Vicente. Magandang gabi po. Hello po. Hello po. Magandang gabi po. Ayan, tama ba? Girl si ate, tama ba? Opo. Oh, pero ba't Leo Marie ang iyong pangalan? Kasi nga, galing kay... Nanay at tatay. Kasi nga, ang kulit, no? Kasi nga, ang pangalan ni tatay ay Leo. At ang pangalan ni nanay ay Marie, tama po ba? Leonardo at Mary po. Leonardo at Mary. Diba? So, naging Leo Marie siya. Alam mo bang napaka mapagmahal na magulang ang ganyang ibinag kaloob ang kanyang mga lahat naman lahat namang magulang mapagmahal sa anak. Kanya lang talagang pag ikaw ay nabigyan, napamanahan. Oo. Kasi sabi ni tatay, anak, wala naman kaming malawak na lupain at maraming mga kayamanan. So, ang pangalan ko na lang, ipapamana ko sa iyo. Tama ba, Miss Leo Marie? Opo, isang malaking karangalan po ang taglibing. Oh, hindi ba? Leo Marie Vicente. Grabe. Ano ang palayo mo? Marie o Leo? Marie po. Marie. Oo. Si Marie. May kapatid kang lalaki? Meron po. Anong pangalan naman? Leonardo po. Leonardo naman. Junior. Opo. Ayun. Anyway, sige. Speaking of pangalan, ano ang pangalan ng himpilan ng radyo? Nauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. For 500 pesos, Ma'am Leo Marie. Una sa mga taga Quirino. Siyempre po, walang iba, DZRH. Ayun! Congratulations, Ma'am Marie. Dahil dyan, babalatuhan mo ng 250 si Sir Leo at si Ma'am Marie. So wala nang naiwan sa'yo. Salamat, Marie! Okay lang Thank daw, you. sabi niyo. Bait naman na anak ni Marie. Thank you, Miss Marie. Ayan. May 500 pesos ka in GCash. Ganyan. Doon sa mga may pangalan na ganyan na parang napakasarap talaga. Ikaw hindi ka hindi galing kay nanay kay tatay. Pero kasi papa ko King, son. So letter K. Di ba? May K. Dapat Ikaw pala, H. Dapat pala ikaw King Karen. Queen. Wala malayo. Henry, malayo. ano ba ang inspirasyon ng Henry? Ba't Henry ang pangalan? Hindi ko alam. Alam mo ba ang Henry ay napaka-regal na pangalan kasi pangalan niya ng hari sa Inglaterra. Correct. King Diba? Henry. Yun mayaman yun talaga. Yes. Si Henry Uri. Gusto ko sanang pangalan ay handsome kaya hindi binigay sa akin. Ay nako. Handsome na raw kasi ako kaya. Ay okay, fine. Okay, whatever. Whatever. Sumayin nyo na ho mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi naming paalala sa ating lahat, lalo na tayo na may mahirap ngayon ang mga nangyayari po pero gusto rin nating yumaman, umanlad ang buhay, manalig at magdasal palagi sa may kapal at huwag gagawa ng anumang masama sa kapwa, bagkus laging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama at tumulong lalo ngayong marami nangangailangan dahil help is wealth. At susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Makakasama nyo po si Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam. Susunod na. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye!